sing psalms, and the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he have committed sins, they shall be forgiven him. They shall be forgiven him. Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Be patient, therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the early and latter rain. Be ye also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. Be ye also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. And hath long patience for it, until he receive the early and latter rain. Be ye also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. Be ye also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. Be ye also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. Be ye also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. Whereas he know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away, and then vanisheth away. Whereas ye know not what shall be on the morrow. For what
is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away, and then vanisheth away. Whereas you know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away, and then vanisheth away. Whereas you know what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away, and then vanisheth away. Whereas you know not, whereas you know what shall be on the morrow, what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away, and then vanisheth away. Come close to God, and He will come close to you. Wash your hands, ye who have wandered, and make pure your hearts, ye of divided thoughts. Ye of divided thoughts. Walk humbly before the presence of the Lord, and He shall raise you high, and He shall Praise the Lord. Praise God. presence of the Lord, and He shall raise you high, and He shall raise you high. Praise the Lord. Isang magandang gabi po sa atin lahat, mga minamahal mga kapatid. Today is Friday. Excuse me po. Today is Friday. Ito po ang ating JCNG Friday Online Bible Study. At ito po ang inyong lingkod, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Start na po tayo. Ginabi na naman tayo. Alright, pero tuloy po tayo. At hindi makakadlang ang time. So praise God, kamusta na po tayong lahat? Let's prepare ourselves at mabilis po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat sa inyo, sa ating mga kapatid na regular na kasama natin sa Bible Study, at hindi sa mga babago makakapakinig, makapanood, makasama natin sa anong lugar. Kaya ito man ay hindi sa panahon ng ating live stream, recorded ito, naka-record po ito at mapapanood kahit saan. Kailangan ito ng mga OFW natin kasi sa mga lugar na kalapagtatrabuhan, ay kadalasan ay walang church na available, lalo na sa Middle East. So, praise God, pagpalain po kayo lahat. Sister Vita Ontiveros, God bless you more. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Leonida Lorica from Montalban, Rizal. Pagpalain kayo ng Panginoon, Balae. God bless you more and more. Sister Ansing, Francisca Armamento, how are you? God bless you, Sister Ansing. Francisca Armamento. All right.
Sister Lisa Lee, nice to see you kapatid. God bless you more and more. Brother Ged San Diego, basta na kapatid, pagpalain ka ng Panginoon, ano? God bless you more and more, Brother Geds. Alright. Hello, Sister, si Brother Tom and Aida are watching. Yan. Thank you, Tom and Aida. God bless you more. Sister Belen Solis, basta na kapatid, pagpalain po kayo ng Panginoon. At Sister Carol, ating secretary, ating church. God bless you, Sister Carol. Pagpalain kayo ng Panginoon kay ni Brother Rene. Ano? At ang buong sambahin nyo. Thank you. So, let's start na po mga kapatid. Nagdudumali ang gabi. Alright. So, let's pray. Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa gabi ito. Na kahit po gipit sa oras kami po ay nagpapatuloy at ito is isang great opportunity about sa amin to be in your presence and to study your word. Panginoon, by the power of the Holy Spirit, through your anointing, Lord, makaunawa ang lahat ng anak ng Diyos, whether baby Christian o matagal ng mananampalataya, shall receive revelation knowledge from the Holy Spirit. Teach us, Lord, at our hearts will be filled with faith sa gabing ito sapagkat pag-aaralan namin ang patungkol sa paksang pananampalataya. Maraming po salamat, Panginoon. Lord, touch your people, heal those who are sick, strengthen those who are weak. At ang iyong provision, sapat-sapat sa bawat sa amin, you will provide all the needs of your people in the name of the Lord Jesus Christ. Release your anointing, Lord, tonight. At yung mga may problema, maiibsan ng problema sapagkat there is deliverance, there is power in your words. Maraming po salamat, Panginoon. And all glory and honor belongs to our Lord God and Savior, Jesus Christ. Amen and amen and amen. All right. So, muna ating i-off na ito. Salamat sa awit na iba-iba na yung kanta natin kasi nakakainitan tayo ni Mang Mete. Ano, pag isa lang yung team song natin, paborito para naman natin. No? Pero para wag tayo masyadong mapansin doon sa patuloy na kanta. Ano? Kasi minsan wala ng time para i-delete. Bahala na si Brother Jan na i-upload ito sa YouTube. Doon na lang alisin yung kantahan. Ano? So, purihin ng Panginoon sa magandang gabi po sa atin lahat. At let's start our Bible study. Ano? So, kung inyo po natatandaan, meron po tayong series of lesson about faith. At ang title po, hello, Sister Hilda Panday Dazo, God bless you more. Sister Thelma Pulyo, nice to see you mga kapatid. Alright, tuloy na po tayo. Ang paksa po natin ay about faith. At ang title, What is Faith in the Word of God? Ano yung pananampalataya sa salita ng Diyos? No? Ika-limang bahagi na po ito. This is part 5, itong ating pag-aaral ngayong gabi. At ating din namang pinapasadahan para maalala natin yung mga napag-aralan natin. Ano po? So, thank you, Holy Spirit. And we glorify no other name but the name which is above every name. Sa gabi ito, the name of Jesus. Okay. Let's read our scriptures. Hebrews chapter 11, verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya daw ay katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ito ay katibayan ng ating inaasahan. Ang pananampalataya ay ang tawag dito, kalamnan, o ito yung ating inaasahan na mangyayari. Yung inaasahan natin ay base sa ating pananampalataya at ang ating pananampalataya ay ebidensya ito ng mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin,
Pag faith ang pinag-usapan, hindi mo kailangan makita ng iyong mga mata. Hindi mo kailangan mahipo, mahawakan mo. No? Pagka sinabing faith, biblical faith, faith or real Bible faith, ito po hindi nakabase sa marireceive na impormasyon ng ating 5 physical senses. Sense of seeing, hearing, taste, smell, touch, no? Hindi doon yan nakabata. Ibig sabihin, kahit walang ebidensyang nakikita tayo sa panlabas, sa pamagitan ng ating paningin, hindi natin nakikita, but still we believe that it is true. We believe that God is true, Jesus is true, His promises is true, and Jesus is the truth. Kailanman hindi siya magsisinungaling. So, yan ang ating panampalatayang ebidensya ng mga bagay hindi nakikita. Pero, hindi lahat na nakikita, pero dahil kahit hindi natin nakikita, we still believe na totoo. No? Sapagkat sa katotohanan, even sa science, no? Pag pinag-aralan science, hindi lahat ng nakikita ay yun lang ang totoo. May mga bagay na hindi nakikita, pero totoo. Sabi nung araw sa subject na science nung bata kami, the smallest particle atom, ano? Pero hindi mo makikita ng iyong mga physical na mata. Pero totoo, the atom is there, ano? Nandoon yan. Yung bacteria, hindi natin nakikita ating mga mata, pero nandyan yan. Yung piloto sa aeroplano, hindi natin nakikita, pero naniniwala tayo na may nagpapaanda ng aeroplano. Tayo lahat merong brain, pero kailanman hindi natin nakita yung brain natin. Patingin nga, biakin ko nga ulo ko para ma-confirm kung may utak ako. Walang gagawa ng ganyan. We just believe na meron tayong utak. Bakit? According sa impormasyon na tanggap natin, sa pulong bata pa tayo, graders pa tayo, tinuturuan na ang tao may utak, may kamay, may mata. No? Pero ang tanong nga dyan, nakita na ba natin ang utak natin? Hindi pa. But we believe, all of us, merong brain. Kaya mali yung paniniwala na kailangan makita ko muna, saka ako maniniwala. Yan yung kung tawagin ay Thomas kind of faith. Pinakamababang uri ng pananampalataya. And that Thomas kind of faith is the human kind of faith. Lahat ng tao sa mundo merong pananampalataya, ano? But that faith is not saving faith. It cannot save us. No? Only faith in the Lord Jesus Christ can save us. Pero yung natural human faith, hindi yan makakapagligtas. At yan ay base sa nakikita. No? Yung natural human faith. Base yan sa informasyon na natanggap, sa pag-experiment, sa karanasan, sa mundo, sa nahawakan, sa nakita, sa narinig. Diyan yung base. Kaya sa natural human faith, ang sinasabi natural human faith ay makita ko muna saka ako maniniwala. To see is to believe. Ganyan si Tomas nung dumating si Jesus absent si Tomas. Sabi ng mga alagad, Tomas, nasa ka? You missed 1/2 of your life. Bakit? Nagpakita ang Panginoon. Umapir sa aming kalagitnaan. Buhay ang Panginoon. Excited sila. Niloloko nila ako. Eto sabi, maliban na makita ko ang butas sa kanyang tagiliran, makita ko ang butas sa kanyang mga kamay, unless na mahawakan ko ang butas sa tagiliran, butas sa kamay, hindi ako maniniwala. To see is to believe. Ayan. Kaya after 1 week, nagpakita ulit si Jesus. Again, that was Sunday. Alam nyo, nakakapagtaka. Every time na si Jesus magmamanifest, magpapakita sa mga alagad niya, after na siya ay nabuhay na maguli, it was always Sunday. Lagi Sunday, no? Kaya mga alagad, ginawa nila, instead of Saturday ang worship, para ipakita nila na ang Christianity is not Judaism, na ang pagsamba ay Sabado, kanilang ginawa na ang worship day ng Kristiyano ay Sunday. Yes, sabi ng iba,
ng mga kulto, pinipintasan tayo mga yung Sunday na pagsamba niyo, mali yan. Dapat Sabado. Ang sinabi ng Diyos na kailangan buong lahi natin ay ikipangiling ang Sabat, ang Sabado. Una-una, ganito yan, kapatid. Kung ikaw ay Sabadista, ikaw ay Judaista. Yung kausap ni Jesus doon, according sa Exodus, ang bayang Israel. Mali naman sinabi hindi ko na bubuksan ng Bible. Sabi ng Diyos, pinatawag ng Diyos ang kongregasyon at sabi ng Panginoon, tandaan nyo, nangusap, sabi sa Bible, nangusap ang Diyos sa Israel, sa kanyang bayan. At ito'y i-observe, gaganapin ng Israel. At doon ay binigay yung Sabat, yung rest day, Sabat, bahagi ng Ten Commandments. Kaya tanong, ikaw ba ay Israel? Israelite ka ba o are you a Jew? Hindi tayo kasali doon. Kaya ang mga Christian, ang worship day is Sunday. At yan naman ang ginagawa ng mga apostles at mga disciples noong unang panahon nung si Jesus ay umakyat na sa langit. Laging ang worship day nila at day ng gathering sa pagtitipon to worship the Lord ay laging Sunday. Kasi na-observe nila, every time magpapakita si Jesus, it was Sunday. Noong si Jesus ay una nagpakita, alam nyo, Saturday pa lang buhay na si Jesus. Pero alam nyo, hindi siya nagpakita Saturday. Kailan? Madaling araw na ng Sunday. Di ba? Noong siya nabuhay ng muli. Pangalawa, noong nagpakita si Jesus sa mga alagad, it was Sunday. Nagpakita sa dalawang alagad sa Daang Imos, nagkukwento patungkol kay Jesus. Nag-ibang anyo si Jesus, hindi nila nakilala. Nakisabay, nakipagkwentuhan pa si Jesus. It was Sunday. At nung dumating si Jesus sa mga alagad, absent si Tomas, it was Sunday. Kaya ginawa ng Panginoong Jesus para sagutin at paniwalain si Tomas, siya, nagpakita siya, sumunod na Sunday. Sunday na naman. Yes. Tomas, halika, hipuin mo. Paano imagine ko, kinuha ni Jesus ang kamay, hipuin mo ang butas sa kamay ko, tagiliran ko. Ako ito. Na glorified body na at on Jesus. Pero kahit glorified body, hindi na nabubulok, hindi na mamatay, iniwanan niya yung sugat sa tagiliran at butas sa kamay for the sake of His disciples para ipakita sa kanya na totoong namatay siya, totoong siya yung napako sa krus. Kasi nung panahon niya, may kumakalat ng balita Ikinalat yung fake news na hindi raw si Jesus yung ipinako sa krus. Kamukha lang daw. Ikinalat yung fake news na nalasing lang daw si Jesus, hindi namatay. Kaya nung ibinaba, miya-miya, nahulasan. Nasaan ako? Nakatakas. Pinapamalita na iba raw yung napako doon sa krus at iba yung nagpakita buhay. Kaya bilang evidence, pinakita yung butas sa kamay, tagiliran. So, yun ang istorya no. So, maraming kumakalabas sa resurrection ni Jesus kasi yan ang victory, ang katagumpayan ng Kristiyanismo at ng ating pananampalataya. Sabi nga sa Bible, kung si Jesus hindi nabuhay na maguli, baliwala ang cross. Baliwala. Kasi mananatili na, ibig sabihin, patay si Jesus nandoon. Hang on a tree, hang on the cross. At walang power para magligtas. Sapagkat siya nabuhay na maguli, nandun ang kapangyarihan to save all mankind. And those who will believe will be saved. Okay. So, yung human kind of faith ay pananampalataya na humahanap ng ebidensyang mahihipo, makikita. Hindi po dyan base ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya natin base sa pangako ng Diyos. Marami iba-ibang klaseng faith. Maraming iba-ibang level of faith, pero ito lang yung, para huwag kayo malito, yun lang pagkakaiba ng human kind of faith at faith na biblical or yung saving faith. Kung tawagin ng ibang theologian, salvific faith. Faith na nagliligtas. Ano yun?
faith kay Jesus. Faith of the Lord Jesus Christ and faith on the promises of God. Hindi mo kailangan makita ng mata mo. No? Kagaya Jesus, bakit tayo mananampalataya? Naniniwala tayo, sumunod tayo kay Jesus at we are disciples of the Lord Jesus Christ. We believe that He is real, He is true, and He is the truth. Bakit? Nakita na ba natin? Hindi. Inabutan ba natin si Jesus? Nabuhay sa 2,000 years ago. Nakita ba natin na siya nabuhay na maguli? Hindi rin. Pero may tayo nananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya natin ay hindi base sa nakikita. Kundi ito'y base sa pangako at sa sinabi ng Diyos. Nagtitiwala tayo sa salita ng Diyos. Bakit natin pinagkakatiwalaan ng salita ng Diyos? Sapagkat ito salita ng Diyos, the Bible is the Word of God. Ito ang libro, ang aklat, ang kasulatan, ang salita ng Diyos na ipinagkaloob, iniwanan sa atin ng Diyos. No? Habang inintay natin yung kunin tayo ng Panginoon sa rapture of the church to be with the Lord forever. And I believe anytime pwede mangyari. Habang hinihintay natin na tayo patuloy na naglilingkod ng tapat sa Panginoon at patuloy tayo na nananampalataya sa sinabi ng Diyos sa Bible, because the Bible is the Word of God. Mali po yung tinuturo ng iba na siya sabi, the Bible is not the Word of God. The Bible daw contains the Word of God. Naku po, kakultuhan niya. Yung paniniwala niya, kakultuhan niya. No? Wala akong time magpaliwanag patungkol dyan, pero mali po yun. The whole Bible is the Word of God. Why? Because the author of the Bible is our Lord God. Ang ating Panginoon, Yahweh, the God of the Bible. Yan po ang author ng Biblia. Kanya lahat yan. Kanyang aklat yan, ibinigay sa atin. Kanyang salita yan, ikinukwento sa atin. Kasi katwiran ng the Bible contains the Word of God. Sabi nung kaibigan ko, sumalangit na patay na po yun. Sabi nung pastor or evangelist kaibigan ko, Brad, mali ka. The Bible is not the Word of God. Ha? Sabi ko, the Bible contains the Word of God. Paano nangyari yun? Tingnan mo, yung bang nakikipag-usap, si Satanas sa Diyos? Salita ba ng Diyos yun? Salita ni Satanas yun, di ba? Yung ba mga sinasabi ng mga lahat ng karakter sa Bible, salita ng Diyos? Salita nila yun, di ba? Sabi ko, ganito yan. Lahat yan salita ng Diyos. Bakit? Ikinukwento ng Diyos yung mga nangyari, naganap noong unang panahon at inilagay niya sa isang lalagyan, sa isang pinagsama-sama ang manuscripts na nag-gather ayon sa patnubay ng Panginoon, nag-gather na buo at nabuo as 66 books. Ang author ng book na yan, ang may-ari niyan, ay ang ating tunay na Diyos, the God of the Bible. Kaya the whole Bible is the Word of God. Halimbawa, gumawa ako ng letter. Sa letter, kinukwento ko doon sa kaibigan ko. Alam mo, parang sinabi nito ni brother, ganito. Sinabi nito, ganito. Sinabi nito, ganito. So, anong contain ng sulat ko? Kaninong sulat yun? Akin. Kaninong salita yun? Akin. Kinote ko yung ibang tao kung ano sinabi, but it doesn't mean na hindi ko salita yun. Kinuwento ko, ganyan din ang Bible. So, saka na po yan, masarap pag-usapin na. So, the Bible is really, it's true, the Word of God. Huwag niyong pagdududahan ang Biblia. Ito'y salita ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa Isaiah 55 verse 11, so shall my word be that goes forth out of my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Sabi ng Panginoon, ipaparaphrase ko sa inyo sa Tagalog, ang Isaiah 55:11. Sabi ng Diyos, gayon ang aking salita, ang salita ko na iniwan ko sa inyo, sa atin. Ito'y hindi babalik sa akin na walang bunga. Meaning, kailangan ang salita ng Diyos mapabalik sa Diyos. At kapag napabalik sa Diyos, ito'y magbubunga doon sa mga tao na pinagsuguan o pinagkatiwalaan niya ng salita ng Diyos. Magbubunga ito. It will prosper, mananagana, sasagana,
giginhawa, magpuproduce ng blessings sa mga taong nakatanggap ng salita ng Diyos. Kailan yon? Kapag ka daw bumalik ang salita ng Diyos sa Panginoon, hindi maaari daw na hindi ito magbubunga. Ganon ang aking salita. Kapag ito ay hindi mawawala ng bunga, kapag ito'y bumalik sa akin, ito'y magbubunga. Paano natin may babalik ang salita ng Diyos? We're holding now, right now, in our hands, the Word of God. Paano natin may babalik? By declaring, confessing the promises of God, by preaching the Word to all people, by sharing the gospel, by sharing the Word of God, by declaring the promises of God in the presence of our Father God. Sa ganung paraan, binabalik natin ang kanyang salita. At ito'y magbubunga. Kapag nire-release mo sa iyong bibig na may pananampalataya ang salita ng Diyos, ito'y ibinabalik mo sa Diyos. Nag-share ka sa taong hindi pa mananampalataya ng gospel, salita ng Diyos. Kahit mukhang hindi naniniwala, maghintay ka na lang. Time will come, makikita mo. Maliligtas yung tao, maboborn again nga. Yes. Nagtanim ka ng seed eh. It will not return to me void. Pag nagtanim kayo ng seed na salita ng Diyos sa ibang tao, nag-share kayo, pag-pray niyo yung seed na yan. Diligin nyo sa panalangin. Di ba ang seed pag napatanim, kailangan diligin ng tubig. Yes, ganyan ang seed ng salita ng Diyos. Pag napatanim, ating pong diligin sa panalangin. Lord, ayaw niya maniwala, pero yung tinaniman ko siya ng salita ng Diyos, managana siya sa iyong biyaya at maunawaan niya at siya po ay mag-repent at sumampalataya sa iyo. Makikita mo, kapatid, marami na po akong karanasan sa ganyan. Naliligtas sila. God will make a way to save them. Kasi may ginamit na tao, ikaw. So let's continue to share the gospel, the word of God. Then ibalik natin kung tayo nangangailangan. Lord, as sabi mo, Panginoon, ngayon may karamdaman ako. Sabi mo sa Isaiah 55, Jesus took my sicknesses and carried all my diseases, and by your wounds, by the wounds of Jesus, by His blood, by His wounds, I am healed. And right now, I claim my healing. I receive it right now. Yes, pag ganun, binalik mo sa Panginoon salita ng Diyos. Kaya Isaiah 55:11, sabi ng Panginoon, walang salita ko na babalik sa akin na hindi magbubunga. It will bear fruit. Yes. Kasi the Word of God is alive. Okay. Now, tingnan natin ito. So, pinag-aral natin yung faith is taking God at His Word. Pananampalataya, yung pinanghahawakan mo ang salita ng Panginoon at sinusunod mo. Faith is the confidence in God's character. Kaya ka naniniwala sa salita ng Diyos kasi naniniwala ka sa ating Diyos. That God is faithful. Kaya faithful din ang kanyang salita. That God is truthful. Truthful din ang kanyang salita. God is powerful. May powerful din ang kanyang salita. Hebrews 4:12. For the word of God is alive, powerful, sharper than any two-edged sword. Yan sabi. Naniniwala Diyos, God is unchanging. Unchanging God. Naniniwala ka. Ang salita ng Diyos ay hindi rin magbabago. See? So, kung anong paniniwala mo sa Diyos, ganun din ang paniniwala mo dapat sa salita ng Diyos. Kung nagtitiwala ka sa Diyos, dapat nagtitiwala ka rin sa salita ng Panginoon. Sabi nga sa, I think sa Psalm 100, tingnan ko lang po sandali. I think Psalm 138, pinalala sa akin ng Panginoon. Psalm 138 verse 2. I will bow down toward your holy temple. Sabi ni David. And give thanks to your name for your loving kindness and your truth. For you have magnified your word according to all your name. Sapagkat iyong itinaas, iyong pinalaki, you magnified, pinadakila mo ang iyong salita. Gaya naman, or ayon
sa lahat ng iyong pangalan. Ibig sabihin, kung gaano kadakila ang pangalan ng Diyos, kung gaano katotoo ang pangalan ng Diyos, ganun din katotoo at kadakila ang salita ng Diyos. Pinapantay ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang salita. Meaning, ang punto ng Panginoon, ako ang garantiya. Ako ang garantiya ng aking salita. Pag hindi nangyari ang aking salita, masisira ako. Pag nasira integrity ng aking salita, masisira ang integrity ko bilang God Almighty. Itinaya niya ang kanyang pangalan para sa kanyang salita. Pinatutuhanan ng Panginoon na ang lahat ng kanyang salita ay totoo at mangyayari sapagkat kanyang salita yon. Pag hindi nangyari, sira ang pangalan ko. Yun ang point ng Panginoon. Tinataya niya ang pangalan niya para sa kanyang mga pangako. You know? So kung ang Diyos, tinataya niya ang kanyang pangalan, ang integrity of His name, nakataya dyan sa kanyang salita, hindi niya sisirain ang kanyang salita. Patutunayan nito. Kaya nga, kapag may na-experience tayo na parang hindi nangyayari ang salita ng Diyos, at parang sumablay, hindi nangyari pangako ng Diyos, listen, maraming kadahilanan. And don't blame God. Don't complain before God. And do not doubt the word of God. Kaya hindi nangyari, maraming dahilan. Baka kulang ka sa pananampalataya. Baka meron kang wavering faith. Inaalon na pananampalataya. Mamaya maniniwala, mamaya hindi. Mamaya maniniwala, mamaya hindi. Ganun. Baka ikaw ay lack of patience. Kulang ka sa paghihintay. Naiinip ka. Baka ang laman ng puso mo ay puro negative at sinasabi mo sa Panginoon, puro negative words, salita na kawalang pananampalataya. That will hinder the blessings of God. That will hinder the manifestation and blessings of God's Word. Yung kinasasalita natin ng negative. Lord, hirap na hirap ng buhay ko. Lord, ba't ako lagi nagkakasakit pero pangako mo, you're the Lord that heals us. Lord, bakit kinukulang kami? Sabi mo, God will supply all my need. Nako, kapatid, huwag mo sisisihan ang Diyos kung hindi maganap ang salita na ang pangako niya sa'yo. Bakit? Puro kapag-alinlangan. Yung mga ganyang attitude ang hindi talaga maranasan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Baka naman ang Panginoon ay mayroong inaayos na sitwasyon bago mag-materialize o mag-manifest yung katotohanan ng kanyang pangako. Marami kasi. Maraming dahilan yan. No? Pero I'm sure 100% hindi sinungaling ang Diyos. I'm sure 100% ang pagkakamali kung hindi man mangyari nasa iyo at nasa akin. Wala sa Diyos. Kaya never doubt the word of God, the promise of God. And never blame God. Okay? Alright. So, balik tayo sa ating outline, sa ating pinag-aaralan. So, faith acts on the word of God. Ang tunay na biblical faith ay sumusunod. Laging tandaan nyo, ang tunay na pananampalataya, lagi yung biblical faith, lagi yung may kasamang aksyon. Lagi yung may kasamang pagsunod. No, si Abraham ay tinesting ng Diyos, unang pagsubok sa kanya. Abraham, iwan mong iyong lupain na kinasilangan. Pumunta ka sa lupain, ituturo ko sa iyo. Yes, Lord. Sumunod siya. Final test na, mabigat lalo. Di ba pangako na, bibigyan siya ng anak. Ngayon, nagkaanak na siya. Final test. Abraham, ngayon may anak ka na. Ngayon, ibigay mo sa akin. I-offer mo as a sacrifice yung tangi mong anak. Anong ginawa ni Abraham? Nagduda ba siya? Lord, sabi mo, palalakihin mo ang lahi namin. Bakit mo naman babawiin? Bakit mo naman pa-offer sa akin ang anak ko? Ibig mo sabihin, papatayin ang anak ko? I-offer as sacrifice? No?
Gaya ng ginagawa ng mga pagan countries, ino-opera ka lang mga anak, mga Gentile nations. He never said that. Abraham never said that. He never questioned God. Basta sumunod na lang siya. At sabi na doon sa kanyang batang alalay, iyo, diyan ka na muna sa bundok. Ako at ang aking anak, aakyat sa bundok. And we will, to worship God, and we will come back. Alam ni Abraham na kahit sabihin ng Diyos, i-offer mo ang anak mo. Alam ni Abraham, kahit mamatay yung anak niya, kayang buhayin ng Diyos. Bakit? Abraham trusts the word of God. Why? Because Abraham trusts God's character. Yes. Sumunod lang si Abraham. And finally, hindi na mamamatay ang tao ang Diyos eh. At hindi siya talaga magpapa-offer ng sacrificial human being. Ano? Hindi ganoon ang Diyos. Si Satanas yan ang trabaho, pero iba ang Diyos. Pinakita ng Diyos, pinapigilan sa anghel, wag! Wag, pasado ka na sa iyong pananampalataya. No? Hindi yan. Ang Diyos nag-provide ng animal sacrifice. Paglingon ni Abraham doon sa puno, may mga sanga, mayroong ram. Yung ram, yung tupan na pabilog ang sungay. Sumabit yung sungay, hindi makaalis. Yan ang offering na binigay siya ng Diyos. In-offer ni Abraham. Pagbaba nila, buhay ang anak niya. Kaya sabi niya doon sa katulong niyang kabataan, Iho, diyan ka muna, akit kami na aking anak sa bundok, and we will worship the Lord, and we will come back. Alam ni Abraham, babalik siya. Hindi pa man nangyayari, alam niya, babalik siya. Kasama ang anak niya, buhay. So that is faith, that is biblical faith. Hindi pa nangyayari, pero alam na niya. At nananampalataya na siya na pagbaba niya, tagumpay. Nananampalataya siya na alam niya, hindi siya ipapahamak ng kanyang Diyos. Sana tayong lahat ganyan ang pananampalataya at pagtitiwala natin sa ating Diyos. Na anumang mangyari, anumang bagyo ng problema sa buhay natin, let's just trust our God. Because we trust His character, yung pagiging Diyos niya. We trust His word sapagkat salita niya yan. Anumang mangyari, kahit madilim ang paligid, let us trust God. Sapagkat ang ating pagtitiwala at pananampalataya hindi nakabatay sa dilim na nangyayari sa paligid natin, kundi nakabatay sa pangako ng Diyos. At ang pangako ng Diyos ang sasabi, darating ang problema sa inyo, pero I will never forsake you. I will never leave you. I will be with you always, even to the end of this world. May pangako ang Diyos na ganyan. So, gano'n man kadilim ng ating buhay at ang daming problema, relax ka lang, kapatid. Just trust God. No? Read your Bible. Meditate the Word of God. And trust His Word. So, ang tunay na biblical faith, always obey God. No? At kapag ikay sumunod sa Panginoon, makakakita ka ng himala. At tandaan niyo ito mga kapatid, every time we obey God, we will see miracle. Tandaan niyo ulit, every time we see God, every time we obey God, we will see miracle. Tandaan niyo si Peter, nakita niya si Jesus, naglakad sa tubig. Lord, ikaw nga, palakarin mo rin ako. Ano sabi ni Jesus? One word lang. Anong word yun? The word of Jesus. And what is the word of Jesus? The word of Jesus is the word of God. Ano sabi ni Jesus? Come. That one word of Jesus, nagkaroon ng pananampalataya at pagtitiwala si Peter at tinungtong niya yung paa niya sa tubig. Hindi siya lumubog. Tuwa-tuwa siya. Nakaranas siya ng miracle because he obeyed God. Then suddenly, lumakas ang hangin, naramdaman ni Peter, pagtingin niya, lumalaki ang alon, natakot siya.
Inalis niya ang paningin niya sa pananampalataya kay Jesus at inalis niya ang kanyang pananampalataya sa sinabi ni Jesus na come. Ano nangyari? Lumubog siya sa kinatatakutan niya. Kung anong kinatatakutan mo, yun ang magpapalubog sa iyo, kapatid. Ano man nakakatakot na problemang nakapaligid sa atin sa mga nangyayari ngayon, tandaan mo, because you are a son of God, a joint heir with Christ, citizen of heaven, tandaan mo, kapatid, anumang kaimposiblihan na na-experience mo, kahit mukhang wala ng solusyon, tandaan mo, because Jesus is with you, ililigtas ka niya. Laging may solusyon sa Panginoong Jesus. Kaya si Peter lumubog, Lord, help me. Sabi ng salita ng Panginoon sa awit, di ba? Lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Lahat ng tumatawag sa Panginoon, hindi mapapahiya. Yan, ang galing ng Panginoon. So, faith acts on the Word of God. Ano? Every time we obey God, kapatid, you will experience miracle. Sumunod ka, you will experience miracle. Sumunod ka uli, you will experience another miracle. Then sumunod ka uli sa sinabi ng Diyos, you will experience another miracle. Miracle upon miracle and miracle and miracle. As you obey and obey and obey the Lord, you will always experience the hands of God, the power of God, the miracle of God. Okay. So, ano pa? Eto. Ano sabi dito? Faith sees beyond circumstances. Ang pananampalataya nakakakita, lampas, tagusan, sa circumstances, sa mga nangyayari sa buhay natin. Kung may mga hindi maganda nangyayari sa buhay natin, sa kapaligiran natin, no? At kung ikaw tunay na nananampalataya sa Panginoon, hindi mo makikita yung negative na circumstances na nakabalot sa buhay mo, nakabalot sa kinaroroonan mo. Hindi ka natatakot, hindi ka nalulungkot, hindi ka nag-aalala, hindi ka nagdududa sapagkat alam mo, kasama mo ang Diyos na iyong sinasampalatayanan. Because faith sees beyond circumstances. Lampas doon sa circumstances ang nakikita mo. No? Halimbawa, bumabagyo dito sa kapanahon mo at present bumabagyo. At ikaw nananampalataya, hindi mo nakikita yung bagyo at present. Ang nakikita mo, yung kinabukasan, bukas, aaraw uli, sisikat uli ang araw. And that is faith. Lagi kang nakatingin sa positive, hindi sa negative. At kapag ganyan ang attitude of faith mo, na ang faith mo ay nakakakita lampas sa sitwasyon mo, kundi nakikita nito yung pangako na iniwan sa atin ng Panginoon sa kanyang salita, hindi ka kailanman matatakot, hindi ka mag-aalala, you will not worry, you will not be afraid, no? At hindi ka mamumroblema, relax ka lang. Yes, hindi ka matatakot. Sino yung nag-aalala? Yung natatakot. Remember, nung kasama ng mga alagad si Jesus sa daong, si Jesus natutulog sa likuran, sa kadulod-dulunan sa likuran, lumakas ang alon at sinesemplang yung daong nila, dinuduyan ng malakas alon at yung tubig ay pumapasok sa daong nila, nagpanik ang mga alagad. Nasaan bang Panginoon? Wala bang pakialam sa ating Panginoon? Pinapasok ng tubig ang daong natin. Gisingin niyo ang Panginoon. Ayun, nandoon, natutulog. At kung kagaya tayo ni Jesus, sa kabila na merong storms of problems sa buhay natin, makakatulog tayo ng mahimbing. Tutulugan mo lang. Sapagkat alam mo, bukas sisikat na rin ang araw. At ginising nila si Jesus. Lord, ano ba? Wala kang pakialam sa amin, mamamatay na kami. At umunat-unat si Jesus, ano ba problema mga dabarikads? Panginoon, mamamatay tayo lahat.
Nirebuke niya yung storm, no, huminto ka, bagyo, at immediately, biglang kumalma at biglang gumanda ang panahon. Pati bagyo, lumuluhod, sumusuko sa Panginoong Hesus. At pinagwikaan ng Panginoon sila, o kayong walang pananampalataya, bakit kayo natakot? Ba't nawalan kayo ng pananampalataya? See? Pag natatakot, nag-aalala ng tao, that means you have no faith. You have no faith. No? Because faith or fear is the opposite of faith. Originally sa mundo natin, dati walang fear, only faith. But because of the sin of Adam, nabuksan ang mundo natin at pinapasok ang kasalanan. At pamula na nakapasok ang kasalanan sa mundo natin, nakapasok ang sumpa, at nagsimulang nagkaroon ng fear sa puso at isipan ng mga tao. Kaya nung tinatanong ng Diyos, bumabas ang Panginoon sa gitna ng halaman ng Eden, Adam, where are you? Ang point ng Panginoon, wala na kayo sa aking kamay. You better repent. Gusto ng Panginoon, ibalik sila, nasaan kayo? Hinihintay ng Panginoon, Panginoon, patawarin mo kami. Hindi naman sila humingin tawad. Sinisi ni Adam si Eva. Pagdating kay Eva, ikaw babae, bakit? Gawa ng ahas tinukso ko, hindi sila nag-repent. Ayan tuloy, nadamay ang buong henerasyon, generations at mga henerasyon pa ay will be judged forever. Ang tanging paraan is to be born again. Yes, to be born again. Ipanganak sa kaharian ng Diyos upang palitan ng Diyos yung Adamic fallen nature, yung sinful nature na naipasa sa ating mga henerasyon ng ating unang magulang, ni Adam and Eve. See? Nung hinahanap na, o nung hindi na, alam ng Panginoon kung nasa si Adam. Adam, where are you? Ang point ng Panginoon, bumalik ka sa akin. Ba't kayo umalis sa akin? Hindi ka maliligtas. Sabi na Adam, nagtago ako sa halamanan. And I was afraid. Natakot ako. At doon nagsimula ang salitang afraid nung bumagsak na ang tao sa kasalanan. Kaya ang takot, hindi po yan normal sa ating buhay bilang mananampalataya. Ang takot, para lang yan sa hindi anak ng Diyos. Remember, sinabi ni Paul kay Timothy, God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Peaceful mind. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. You see, fear is a spirit. It is a demonic spirit that can destroy our faith and trust on God. Kaya tandaan natin mga kapatid, no? Huwag tayong basta maniniwala o babase at matatakot sa present situation. Yes, parang kagaya ng ating bansa, mukhang wala ng hope. Pinakamalaking nakawan sa buong henerasyon, sa buong mundo at sa lahat ng mga bansa, pinakamalaki, record breaker ito. Pwede tayong mahalagay sa Guinness Book of Record. Pinakamalaking nakawan sa buong mundo at sa lahat ng mga bansa at sa ating bansa, record breaker, pinakamalaking nakawan, yung at present na naranasan ng bansang Pilipinas. Nakakaawa tayo mga kapatid. Yung mga nakaupo sa taas, ninanakaw lang ang tax ng taong bayan, ang pera na dapat kinukulan sa PhilHealth, sa ating pangangailangan at sa pagtataas ng ekonomiya ng bansa, ninanakaw lang. So, purihin ang Panginoon. But, mukhang walang pag-asa lahat na naabot na
Naabutan ng maleta. Ikaw ba naman abutan ng 200 million? Teka muna, lilipat na ako sa inyo. Lagot kayo pag umupo si Sarah. Ako, lahat, akala nyo, ligtas na kayo. Lahat yan, makukulong. So, let's pray for our nation. So, kalagayan ba sa mga kapatid, mukhang imposible na, ano? Lahat lahat ng departamento nakuha ng kaaway. Mukhang imposible. But, with God, all things are possible. There's still hope. And Jesus Christ is the hope of our nation. All we have to do is to pray. Manalangin lang tayo. No? Manalangin lang. Andali po. Sabi ng Panginoon, 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people who belong to me, who are the people of God? Tayo, mga Kristiyano. If my people who belong to me humble themselves and pray, seek to please me, and repudiate their sinful practices, then I will respond from heaven, for I forgive their sin and heal their land. Ano sabi ng Panginoon? Kung ang aking bayan ay magpakumbaba sa aking harapan, kung kayo ay magpapakumbaba sa Panginoon, humble yourself before God, at kayo'y mananalangin, at lalayuan nyo ang inyong mga kasalanan, meaning, repent of your sins, repent of our sins. Then I will respond, I will hear from heaven, and forgive your sin, and I will heal your land. May pag-asa o walang pag-asa? May pag-asa. No? All we have to do is, number one, to humble ourselves before God and pray, yung tunay na panalangin with humility in our heart. At kung ano mang kasalanan ng ating bansa, iharap natin sa Diyos. Ating intercede ang ating bansa, Lord, patawarin mo po ang aming bansa. Patawarin mo ang mga magnanakaw, ang mga korupsyon. Pero hindi ibig sabihin patawarin sila, hindi na makukulong. Because God is a just God. At nanalangin ng mga anak ng Diyos, God will hear from heaven. At babaligtarin ang pangyayari. At makikita natin ang kamay ng Diyos. God is a judge, God is a just God. Ang Diyos ay matuwid na Diyos. Na parurusahan niya ang mga nagnakaw, ang mga magdanakaw, parurusahan niya ang mga masamang tao, at iaangat niya yung mga taong nagmamahal sa bansa. Purihin ang Panginoon. Alam niyo ako, hindi ako mahilig mangaral ng politika Pero sinasabi ko po ito para i-challenge sa atin na continue to pray for our country. Continue to pray for our nation. No? Mukhang madilim nangyayari pero hindi tayo dyan nakatingin. Nakatingin tayo sa gagawin ng Diyos. Bukas sisikat na ang araw. So, ano yung ating pinag-aralan sa gabing ito? Ang pananampalataya ay nakatingin hindi sa present na sitwasyon, kundi nakatingin sa pangako ng Diyos. No? Ituloy po natin ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos muli sa Tuesday. So, praise God. Salamat po marami sa inyo pong patuloy na pag-aaral, patuloy na pagsama sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Please don't forget to like this video and don't forget to share this video to other people, to other believers, sa mga
pastors na kaibigan natin. Share this video. Kailangan ng bawat isa. Ang pagkain spiritual, kailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos na puno ng pag-asa at puno ng pananampalataya. God bless everyone. Heavenly Father, maraming po salamat. There's still hope sa buhay namin. Ano mang hinaharap namin problema, there's still hope. Ano man din ang problema hinaharap ng aming bansa, there's still hope, Panginoon. Ano man nangyayari sa kapaligiran at present, hindi kami dyan nakatingin. We cannot be moved by what we see. We cannot be moved by what we feel. We cannot be moved by what we can only be moved by what the Word of God says. And the Word of God says, I will never leave you nor forsake you. The Word of God said, I will heal all your diseases. Your sickness and disease will be healed. And by the wounds of Jesus, you will be healed. The Word of God said, my God shall supply all your needs. The Word of God said, greater is He who is in you than He who is in the world. Maraming po salamat, Panginoon, sa gabi ito, sa iyo pong sa pakikisama at pagturo sa amin ng Banal na Espiritu as we humble ourselves before your presence, Lord. Lord, thank you for blessing your people. And may the grace of Jesus and the love of the Father, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. God bless you all.